Habagat season na pero ayon sa Pag-asa, kahit nag-uulan na sa mga nagdaang araw ay hindi pa opisyal na panahon ng tag-ulan. Ano naman kaya magiging epekto ng El Nino? Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni JP Soriano. It's official. Simula na ng panahon ng habagat o southwest monsoon ayon sa Pag-asa. Pero bakit sala sa init, sala sa lamig ang panahon? Tirik po ang araw at mainit ang panahon ngayong tanghali ng Sabado pero gaya nga po ng sabi ng Pag-asa, officially habagat season na. Paano ba nila ito nalalaman? Ayan po ay galing po sa mga equipment gaya po sa akin likuran, gaya po ng satellite receiver na ito na direktang nakakonect sa satellite ng Korea. Ilan po sa mga bagay na nakikita nila dyan ay ang kapal ng ulap, ilan po sa mga basehan bago ideklara na habagat season na. Paglilinaw lang ng Pag-asa, precursor o senyalis lang ito na malapit na ang opisyal na panahon ng tag-ulan. Itong southwesterly wind flow rin na ito ay medyo malalim yung profile na sa ating atmosphere. So isa po ito sa mga reasons kung bakit nag-declare na po tayo ng onset ng habagat. Ngayong may bagyong Domeng ayon sa Pag-asa, pag-iibayuhin nito ang habagat. Kaya asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa darating na Lunes at Martes. Ibig sabihin ba nito, tapos na ang tag-init? Not necessarily po. So in terms of yung mainit na panahon, possible may mga areas pa rin tayong makakaranas ng mainit na panahon. Pero as the weeks progress, ay kung mas dadalas yung ating thunderstorm activity, mas dadalas rin po yung ating, or mas bababa na rin yung ating heat index sa ilang areas. Dahil sa init ng panahon ngayon, nagpatupad na ng rotational water schedule sa irigasyon sa Dinalungan, Aurora. At para mapawi ang init sa Tuguegarao, Cagayan, nagsagawa ng water flushing sa ilang pangunahing kalsada. Naglatag din ng LGU ng libreng water station sa tapat ng commercial center ng lungsod. Pero dahil nahaharap din ang Pilipinas sa isang matinding El Nino na nagbabantang makaapekto sa bansa hanggang sa susunod na taon, may epekto ba ito sa habagat? Usually mas mataas than normal yung ating mga pag-ulan. Particularly starting on the month of July up until August, nakikita natin na yung average rainfall for those months are higher than normal. Hindi magandang balita yan sa mga nakatira sa mga bahaing lugar gaya sa Gumamela Street, Barangay Rojas District, Quezon City. Lalo tila pataas ng pataas ang antas ng baha sa kanilang lugar kada taon. Kaya nga ready na ang public system announcement sa lugar sa oras ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sana yung ginagawa matapos na kasi baka yan pa yung namin yung dilubyo namin sa yung flood control. Kasi tignan nyo po April yung due date, na ngayon, di ba? Madaliin na po kasi, ang sabi naman makakatulong daw kasi yung pagbilis po ng baba ng tubig. Mga na lang po namin kung ano mangyayari dyan. Hiningan namin ng pahayag ang DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. JP Soriano, nakatutok 24 oras.